Ay, grabe po. So maraming maraming salamat po sa nakaka-overwhelm po na pag-introduce at pag-welcome. Mga ka-Unified, saan man dako po kayo ng mundo ngayon, good noon, good afternoon, good evening, at syempre po, good more earnings po sa atin lahat. So grabe mga ka-Unified, magpapakilala lang po ng konti. Ako nga pala po si Ramil Pendulat. So, I am engineer by profession. So, nakilala ko po itong Unified Product and Services way back po nung nagtatrabaho po ako sa private company. Tatago na natin sa pangalang Glow. So, isa po ako dong QA engineer that time. Nung that time po na nakilala ko po itong business na to, syempre okay naman po ako that time. Kaya lang po, as a breadwinner that time, syempre naghahanap po talaga ako ng mapagkakakitaan dahil po sabi ko sa sarili ko na sabi ko, hanggang dito na lang ba talaga ako. At saka siyempre po, marami po pangangailangan ko sa buhay. Siyempre po, yung sa pamilya po talaga. So, to cut the long story short po, nung nakilala ko po itong Unified Product and Services, itong negosyo natin, sa kadahilalan lang po ng ticketing ng ating negosyo, okay? So, hanggang po sa ni part-time ko po siya. Then, from that pagiging part-timer po, grabe po, ginising niya po ako sa katotohanan na pwede ko rin pala po siyang i-full-time. Nag-full-time po ako way back 2017. Hanggang po ang na-realize ko, ang negosyo natin po pala ay pwede rin pala po niya ibigay yung pangarap na pinapangarap ko rin kahit simula pa nung bata ko hanggang naging engineer po ako ay pwede rin po pala niya ibibigay. To cut the long story short po, mga partners, mga ka-unified, grabe po, ginising niya po ako na grabe po wala pong imposible dahil isa po ako sa naging consistent top earner po ng ating company. So marami pong binigay na achievement, car incentive, mga travel incentive po, grabe, local and international, at marami pa pong iba. So ngayong gabi po, or ngayong araw, grabe, mga ma'am and sir, mga ka-unified, ibabahagi ko po sa inyo ngayon yung mga skills na unang-una na mga napagdaanan ko. Pangalawa po, yung hinubog po talaga niya ako from the trainings and sa mga naituro din po ng aking mga mentors po dito po sa ating negosyo. So, mga ka-unified, grabe, prepare na po ba kayo? Dahil, grabe, binaghandaan ko po itong, itong event po natin. So, grabe po, ano po, ang iti-training po natin ngayon, mga partners, ay walang iba kundi usap. So, ang usap po, ang Unified Skills Assessment Program po, ay isa po talaga sa paborito kong subject dito po sa Unified Product and Services. Kasi po, dito po lahat nabubuo yung mga skills, kung paano yung mga tactics or paano mo ma-develop yung sarili mo para mas kikita ka pa. So, okay? So, ang isa po sa i-consider po talaga natin ay ang sarili talaga natin. So ang una po na i-consider po talaga natin ay grabe. Siyempre ang pagiging successful, compose po 'yan. Ito po yung formula na i-share ko po sa inyo. Dapat meron kang mindset, meron kang skills, and then plus actions para maging successful ka. At syempre, hindi lang po basta-basta mindset po yan. Dapat positive mindset, positive skills, positive actions po. Yung abundance po na mindset para po talaga maging successful ka. Yung skills po talaga ng successful people o yung mga skills po talaga na itinuturo po talaga sa atin para po maging successful tayo. At syempre po, hindi po tayo magiging successful kung kahit anong ganda ng mindset natin or skills po natin, kung hindi natin siya tinetake action,
ay hindi rin po talaga maging successful. So, dapat 100% po, ina-apply po talaga natin para maging success po talaga tayo. Okay? So, kung dadagdagan pa po natin, dapat good attitude ka. Pero, hindi ka rin magiging successful kung wala kang skills. Kasi ang skills po talaga ay 50% po yan ng ating buhay. 85% po yung attitude para maging successful po talaga po tayo. Okay? So, ano-ano nga ba po yung mga i-consider natin na mga skills? So, ito po yung pinaka-basic na i-consider natin. So, as much po na alam mo po tong 5 bagay na to, eh grabe po, hindi ka na po mawawala po sa ating negosyo. So, una po dyan, pag-uusapan natin ay yung pinakauna. Siyempre po, ito po yung prospect. So, prospecting. So, una-una po, ang prospecting po ay hindi ka pa po mang-i-invite. So, pag sinabi po na prospecting, mag-prepare ka lang po ng mga prospect list mo kung saan sila po yung magiging future business partners po mo dito po sa negosyo natin. So, unang-una po dyan, mag-prepare ka ng notebook mo kasi unang-una meron ka po talagang ah, training notebook. Then, meron ka po pong, iba pa po yung prospect list notebook mo po. So, dito sa prospect list mo, ay may mga i-consider ka na mga ililista. So, katulad po nito. So, ito po yung itinuro sa amin or itinuro po sa akin ng aking mentor po na kung saan po dapat po ano po siya, may mga column po siya. So, kung inyo po nakakita diyan, meron po siyang name. So, nakakategorize po siya kung A, B, C. Then, meron po siyang FB name. Then, meron po siyang location. Meron po siyang contact number. Then, meron po siyang remarks. So, bakit po siya may FB name? Kasi po lalong-lalo na po sa ngayon, which is nasa online naman po tayo more on. So, lalong-lalo na kapag OFW, so hindi po talaga mawala diyan yung communication natin sa Facebook. So, dapat po alam nyo po, or alam po natin yung Facebook name po niya. So, usually, kukunin po rin natin yung real name niya if in case po na hindi niya po real name yung nasa Facebook niya kasi minsan po may mga ganun po, 'di ba? So para at least kahit saan po talaga doon ay mahahanap natin sila. And then syempre, meron po siyang kung saan po siya nakatira or saan po yung currently po na location niya dahil if in case po kasi na meron pong mga business partner natin doon or mga ka-team po natin doon or meron ka pong or meron po tayong mga event po doon ay pwede po natin siya imbitahin or papuntahin or ipapa-meet up or ipapa-assist, okay? And then syempre po, contact number po. Hindi po pwede mawala yung contact number dahil okay, yun nga po ang sabi natin, okay lang po na wala tayong contact number sa kanila or ibibigay. Basta sila, nakuha natin yung contact number nila for follow-up purposes po. And then syempre yung remarks. Ang purpose po ng remarks po na yan ay ilalagay mo po dyan kung kailan po siya mag-franchise or kailan po siya magpe-pay-in or anong mga reason or anong mga updates or anong mga pinag-usapan ninyo kung kailan yung next appointment po ninyo. So, yan po yung ibig sabihin ng remarks po na nakalagay po dyan, okay? Then, ito pong letter A na nakikita nyo na ika-categorize natin yung tao kasi dito po sa A or B or C, i-check nyo po kung anong class po si prospect. Kasi itong class A, yan po yung mga taong may otoridad, may pera, meron siyang posisyon, and then approachable, business-minded, or yung tao na alam mo na pag ipoprospect mo, 100% possible na kukuha po talaga siya. No doubt na alam mo na okay talaga itong tao na to. 100% kukuha talaga siya. Si letter B naman po, yan yung 50% na parang okay siya, pero something na parang meron lang siyang pero. Business-minded siya pero wala siyang pera. Parang ganon.
Or may pera siya pero hindi siya business-minded. Alam niyo po yung gano'n? So, parang 50-50 siya. So, ikaw yung nakakakilala or nakakaramdam diyan sa anong klaseng ano po siya, class po yung ano mo, prospect mo, okay? So, itong si Class C naman, siya yung taong alam mo na 0% siya. Na kahit magtumbling ka ba, alam mo na mahirapan ka or possible na hindi talaga siya kukuha. Kasi sila yung mga uri ng mga taong tambay, sila yung uri ng mga tao na hindi na talaga nagbabalak or wala na talaga siyang parang alam mo yung parang kumbaga pa sa tingin mo parang pagpapapraktisan mo na lang parang ganun. Pero itong mga tao na yan, yung class C na yan, once na napaintindi mo sa kanila yung negosyo at naintindihan, grabe, sila naman yung talagang mas bubulusok sa kay A versus sa kay A or kay B. Kasi ako po kasi class C din po ako talaga nagsimula. Or that time po na siguro kung nasa prospect list din po ako ng aking ang aking sponsor, eh siyempre nasa class C din po ako that time kasi wala rin po talaga akong pera. Wala rin po akong position that time. Kaya lang po, si Class C po, siya po yung mga dreamer, okay? Kung talaga naintindihan talaga nila yung negosyo. Okay, next is, saan mo nga ba talaga kukunin ang mga ililista mo talaga dito? So, manggagaling yan sa unang-unang mga partners, meron tayong tinatawag na mga warm list. Itong mga warm list, ito yung mga case system mo na kung saan malalapit lang siya sa buhay mo, kaklase mo, kaibigan mo, kapamilya mo, mga nandyan sa family tree mo, yung mga pwede mong mailista, ura-urada, andyan dyan na sila. Parang ganon. So, papasok na agad yan sa utak mo. Okay? So, itong mga code list naman, mga partners, ito yung mga taong maaaring malayo siya sa'yo kasi maaaring nasa abroad, maaaring paminsan-minsan na lang kayo magkikita, paminsan-minsan na lang kayo magkukumustahan, paminsan-minsan na lang talaga o once in a blue moon lang talaga siya maaalala, something like that. So sila po yung tinatawag na cold list or sila yung mga warm market mo at saka cold market mo. So, ililist down mo rin yan siya dyan sa prospect list mo kasi dyan manggagaling yung mga magiging prospect mo, okay? So, meron pa tayo tinatawag na online hatawan. So, lalo-lalo na sa ngayon na more on online na po tayo. Siyempre, andyan yung Facebook, kung meron kang Twitter, kung meron kang Instagram, and lahat ng may nanggagaling sa social media. Grabe po. Lalong-lalo na sa Facebook, FB group, FB page. So, yan po yung mabilis talaga lalo na po sa ano ngayon sa realidad po ngayon na nasa pandemic po tayo. So more on po, diyan po nanggagaling. Marami po tayong makukuha ngayon kasi nakatutok na po yung mga tao ngayon sa more on online na lang po talaga. So, andyan po lahat yung mga kinakausap natin or maaring nag-how. So, ilalagay nyo rin po dyan, although yung may mga nag-inquire lang, nag-how lang pero nagkaroon ng interest na something, meron lang sila, kumbaga pa na explainan mo lang ng partial, ililista mo rin po yan siya kasi pwede nyo po yan sila maging prospect. Okay? Then, syempre, yung mga online hatawan, meron ka rin po mailalagay po dyan sa offline hatawan. Yan naman po yung mga nakakasakayan mo so kunwari, nakasakayan mo or nabigyan mo ng flyers, natawagan mo, ano pa ba, nakasalubong mo. So mga ganyan po. So, maililista mo yan. Kasi like for example, nagawa ko na po yan, yung mga example, nagpa-car wash, mga ganyan. So, makukuha mo yung number nila. So, mga ganyan po siya. Yan yung mga ways of kung paano mo kukunin yung mga ililista mo sa prospect list mo. So, at least po, maglista po kayo ng as many as you can. I-challenge po niyo yung sarili niyo na maglista po kayo ng at least 100. Ha? At least 100? Yes po, as many as you can. So,
Hindi naman po siya pabigla-bigla talaga na isang gabi lang or isang araw lang matatapos mo. Grabe ka na po nun ka-power nun. Siyempre po, maalala niyo po yan habang naglalaba ka, naalala mo si Kwan. Habang nasa CR ka, naalala mo si Kwan. So, di ba mga ganon? So, habang kumakain ka, mayroon ka na naman naalala. So, day by day, time to time, nagiging naa-update yung prospect list mo. Ganon po siya kaimportante. That's why ilagay mo po siya sa isang listahan po talaga na yan po talaga yung lagi-lagi mong ina-update na para lang siyang, kasi po ang prospect list po, sa engineer po, para po siyang blueprint. Yan po yung mapa natin. Yan po yung mapa na kung saan itatayo mo yung building. Yan yung susundan po talaga natin. Sa teacher, para naman po siyang lesson plan na dyan nakasalalay yung klase mo. Dyan nakasalalay yung pagtuturo mo. So, same din sa negosyo po natin, meron po tayong sinusundan na mapa. So, ito po yung mapa na susundan natin hanggang sa how many years ka na po dito, isa-isahin po natin yan siya. So, okay? So, evaluate yourself po, mga ma'am and sir, mga partners, kung mayon po, or ilang years or months ka na dito sa Unified, meron ka bang prospect list? Or ina-update mo po ba yung prospect list mo? So ako po kung tatanungin niyo po ako, right now, even hanggang ngayon po talaga, ay meron po akong prospect list. Dahil yan po yung nakagisnan ko po dito sa team po namin, o lalo na po yung mentor ko po na nung nagsisimula pa po ako, talagang lagi niya po sinasabihan, asan ang ang ano mo Ram, prospect list mo? Updated ba? Katingin ng prospect list mo. So, lagi pong ganun. Hanggang po sa ngayon, grabe po, yan din po yung lagi kong itinuturo sa mga business partners ko po. So, ganyan po siya. So, ngayon, kung meron ka ng prospect list, ano pa ba yung mga i-consider mo? So, syempre, iba po yung prospect list sa pag-i-invite. So, paano po ba yung pag-i-invite? Ano yung mga i-consider natin? Once na kasi na prospecting pa lang yung ginagawa natin, hindi ka pa po nun nag-i-invite. So, magkaiba po yun. So, once na nag-i-invite po tayo, dito na po nagsisimula yung mga i-consider natin na dapat yung meron kang tinatawag na kiss. So, okay? So, masarap po ba yung kiss? Joke lang. So, ang kiss po, ibig sabihin ng kiss po dito sa negosyo natin, keep it short and simple. Sometimes secret. So, ganyan po siya. Hindi po siya ura-urada, mapa-online man yan or mapa-offline, ay uubusin mo na yung details ni Unified. So, syempre, iso-short mo lang po yan siya. So, like for example, nagtanong ng negosyo mo. So, usually po, pag meron nagtanong sa akin, ang lagi ko talaga sinasabi, ticketing business or travel and tours. So, lalo kapag yung tao na yon ay alam kong mahilig siya mag-travel or like for example, kung hilig niya ay remittance, so sinasabi ko kagad, remittance business. So, depende po kung kakilala ko po, alam ko po yung hilig niya, doon ko po talaga binabagsak kung ano yung hilig niya. So, bakit po natin siya sinashort? Kasi syempre, hindi mo nasasabihin wag mo muna sasabihin yung 15,000, 1498, ganito ganyan, ganito ganyan, ganito ganyan. Huwag mo muna po talaga uubusin. Dahil pag inubos mo yan, na hindi na talaga lubos na naintindihan yung negosyo mo, malamang sa malamang, sir, ma'am, wala na kayong pag-uusapan pa na iba. Kasi baka sabihin niya, sige ma'am, sige sir, o sige friend, te-text na lang kita ha. Sige, babalikan kita. Kasi ibig sabihin nun, baka hindi ka nag-kiss. Baka inubos mo na lahat. So, syempre, ang gagawin mo talaga, dapat ikaw yung hinahahabulin niya. Huwag yung ikaw yung manghabol. Yung parang ganun ba? Kasi syempre, social yung negosyo mo. So, dapat may mga ganun. Huwag mo siyang uubusin lahat kasi para meron pa siyang habulin sa. Yung parang tipong, sige, akin ang number mo. Magkita tayo. Mga kailan ka ba available? Ano nga ang Facebook mo? I-add na kita ngayon? Mga ganun siya.
So, dapat meron kayong second time na pagkikita, meron kayong appointment ba para yun yung next na, doon yun na next pag-uusapan, yung parang ganun. Otherwise, kung kakilala mo na talaga yan. So, papalo ka na doon sa class A na tao na pwede mo na sabihin lahat kung alam mo naman talaga na mag-franchise or mag-pay-in siya. Ano pa ba yung mga next na i-consider mo? Siyempre yung form. Ang form naman, siyempre may meaning yan. Family, occupation, recreation, and then message. So, siyempre, pag once na nakakita ka ng tao, although lahat yan ay prospect mo, kasi sa lahat ng mga tao po na hindi naka-unified, lahat yan prospect mo. Lahat yan prospect. Lahat yan pay-in. Pero before mo i-introduce yung business, naku po, wag mo muna babanggitin lahat. At syempre kukumustahin mo muna ah ano yung mga pinagkakabisihan niya doon sa occupation, sa recreation, saan siya connected. Ngayon, yung mga ganun ba, doon sa occupation and recreation. Then, pag na ano na siya, pero okay lang po yan, hindi sunod-sunod kasi yung iba po, iniisa-isa nila yan. Yung, meron kasi yung iba na sinasabi nila, una-una family, una-una occupation, yung pangalawa occupation, recreation, yung talaga sinusunod talaga po nila. So, may nangyari din po kasi na business partner ko po na ganyan. So, talagang pina-perfect niya talaga sinusunod. Yung pagkakasunod-sunod po ng form. So, actually po, mga partners, so, maski saan po dyan, pwede mo unahin tatanungin yung anong pinagkakabisihan niya ngayon, saan po yung trabaho niya ngayon. Yung parang ganun. Then, once na nagkapalagayan na po kayo ng loob, lalo pat nasabi ng tao na yun na ito nga pre, naghanap ako ng extra na mapagkakitaan or ito nga pre, apektado ako ng pandemic eh. Wala nga ako business. Ay, gusto ko talaga gusto ko na talaga mag-business kasi pagod na ako kasi wala na akong trabaho. So that time, pwede mo na ipasok yung message. Wag mo muna ipasok yung message nang wala sa tamang timpla. Okay? Kasi yung message mo, dyan mo na ipapasok yung sarili mo na, talaga? Sige, pwede ka dito sa business na meron ako or pwede ka dito sa business, alam kong pwede ka dito kasi bagay na bagay sa'yo. So, papasok na naman ulit tayo dun sa case kasi i-shorten mo lang yung sasabihin mo. Then, mag-ano kayo ng appointment kung kailan kayo mag-uusap about the business para magkaroon ng readiness ang both side, okay? So, meron din tayo tinatawag na ABC rule. So, itong ABC rule na to, ito yung batas na hindi talaga natin dapat walain. Okay? So, itong ABC rule na to, lalo na sa mga beginner po talaga. So, unang-una po talaga dyan ay dapat gagamitin natin yung ABC rule more on kasi po, uso po ito kapag, example, lalo kapag hindi ka po talaga marunong mag-present, hindi ka pa po talaga marunong mag-mindset, ang ano po talaga dyan is yung ABC rule. Kasi kung gagawin natin po sa ABC rule, ay yung mga ano po natin, yung mga business, yung mga prospect po natin, ay i-introduce natin yung ano natin, yung apply natin or yung mentor natin. Like for example, nagawa mo na yung case, nakapag-form ka na, pero wala pa rin deal na nangyari or let's say, may mga more on information pa na hinahanap si prospect mo, and then that time, mag-ABC rule ka na. Doon mo yung perfect na time para ipasok mo yung ABC rule. Kasi para lulutuin na lang ang prospect mo kasama si upline mo. Okay? So, ano ba itong ABC rule? So, ang A stands for advisor, B, bridge, then C, si client. So, ikaw yung bridge. Si advisor, yung upline or mentor mo or coach mo, then si client, siya yung prospect mo. Ikaw si bridge. Ngayon po, itong advisor po na to, syempre, before mag-meet up or magtawagan or magkausap itong si advisor or si client mo, dapat very good kang bridger. Ibig sabihin po niyan, before mag-meet or before magkakausap yan, so dapat nabuo mo na yung ano ba yung sitwasyon ni client mo, anong background niya doon kay advisor mo.
Kasi para alam ni advisor mo kung papaano niya liligpitin, kung papaano niya i-close deal po si client mo. Okay? And then, si client mo naman, before yan sila mag-talk ni advisor mo, dapat alam na alam niya kung sino yung kakausap sa kanya. So, dapat pinabango mo yung, dapat tini-up mo talaga yung, ni advisor mo or ni mentor mo, ni upline mo about sa background niya, anong mga na-achieve niya. So, dapat yung mga tipong, ah, ito, makinig ka, ma'am sir, kasi siya yung nagturo talaga sa akin. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging yung mga nakuha ko, yung mga achievement ko dito sa Unified, yung mga ganon. So something like that yung mga sasabihin mo dun sa client mo. Kasi para maging excited itong si client mo sa pag-meet up doon sa kay advisor mo. Okay? Kasi kapag once na na-bridge mo yan ng tamang-tama, magugulat ka na lang. So, ganyan po siya. Then, yan po siya, kahit nag-pay in na yung nag-pay in na yung prospect mo, gagamitin mo pa rin yung ABC rule. Pero sa ibang mga training na po yan, kasi sa prospecting lang po yan siya na ABC rule. Sa ganun po siya gagamitin, okay? So, next po, ano i-consider natin yan dito sa pag-i-invite, ano ba yon? Ano ba ang mga different kinds of mga approaches naman po tayo? So, syempre, meron tayo tinatawag na direct approach. Itong direct approach na po ito mga ma'am, ito yung ginagamit sa mga sa mga class A na tao. So usually 'di ba yung mga class A na tao yung mga mapera, may mga otoridad, mga business minded, 'di ba mga ganyan. So sila yung mga i-direct approach mo kasi alam mo naman na siya 100% nakukuha dito sa negosyo. So pwede mo na sila yung mga busy tao na alam mo ng negosyante, so pwede mo silang i-direct mga mapera ba. So yung mga gano'n na example sa direct approach, sasabihin mo diyan is, "Sir, ma'am, alam na alam ko po na itong negosyo na 'to, bagay na bagay po sa inyo kasi mahilig kang mag-travel," mga gano'n. So, ipapasok mo siya sa buhay niya yung negosyo natin. So, like for example naman, negosyante. So, "Sir, ma'am, bagay na bagay po sa inyo itong negosyo na 'to. Kasi, ganito ganyan, ganito ganyan." So, ganun mo siya i-approach kasi alam mo naman na 100% makukuha niya or kukunin niya ang negosyo. So, siyempre, may background ka dapat doon sa tao. So, next is indirect approach or yung minsan, sinasabi rin ito na opinion approach, mga ganyan. So, itong indirect approach na po to, yung mga tao naman na nasa class B. So, yung mga class B, yung mga, like for example, mga kaibigan mo, mga 50%, alam mo yung na mga tao na, alam mo yung mga yung mga alanganin ba? Yung mga, alam mo na yung mga mindset nila. So, i-indirect approach mo siya. So, like for example, ang indirect approach kasi, yung mga tipong kakausapin mo sila na, like for example, yung ginagamit ko talaga dati hanggang ngayon, is yung tipong, friend, may mga kakilala ka bang mahilig mag-travel? Or mahilig mag-put up ng business na travel and tours? Hanapan mo ako or kung once na meron kang may refer sa akin, bibigyan kita ng commission. So, yun lagi yung ginagamit ko na script. Kasi, actually, siya talagang punteriya kung hindi ang ibang tao. So, kasi ang magiging maisip nyo dun, why not ako na lang, Fred? Bakit naghahanap ka pa ng iba? So, yun yung doon, kaya siya nagiging indirect approach kasi siya talaga yung punteriya ko, hindi ang ibang tao. So, may mga ganyan talaga. So, syempre, pwede mo gagamitin yung mga services na, friend, baka meron ka dyan, mahanap na mga clients na ganito kasi meron akong mga services na ganito. Bibigyan kita ng commission, friend. Mga ganyan. So, friend, naghahanap ako ng 10 business partners within this month. Kung meron kang maibigay sa akin na magiging business partner ko dito, bigyan kita ng commission. So, mga ganun yung approach mo sa mga indirect approach. So, yung mga tao na i-indirect approach mo is usually yung mga nakakakilala sa'yo.
Usually, makakakilala mo sila. Yung mga ganun ba? Doon yan siya bagay. Meron din tayo tinatawag na third-party approach. Itong third-party approach na to, gagamitin mo tong approach na to sa mga taong suksukan ng kuan, ng mga negative. Yung wala talaga pakialam. Yung mga ma-pride. So, papaanong paraan? Example, nasa office ka, ma'am, sir. Ang gagawin mo lang dyan sa kanila, gagamitin mo yung excitement mo. So, like for example, busy-busyhan sila, which is nagawa ko to dati nung part-timer pa ako. So, kunwari, nasa office, so busy-busyhan sila. So, syempre, nandoon ka rin physically, pero hahanap ka ng best drama mo. Para like for example, ay, asa na nga tayo? Ay, ano nga pinag-uusapan natin? Ay, sorry ha, kasi meron kasi ako binok eh. Ay, sensya na kasi ano nga yun? Mga ganun. So, ma-excite sila, parang magkaroon sila ng, ano ka tawag dyan? Makikurious sila, ano ba yung business na meron ka? So, minsan din, alam mo yung tipong nag-iipon-ipon kayo magkakaibigan, tapos, ano ka, kumbaga pag gumawa ka ng eksena, na nai-excite ka lagi, ay grabe! Nakabook na naman ako. Grabe, 10 ticket. Power. Ganyan, ganyan. So, magugulat sila. Ano yun? Ay, basta, grabe. Basta, hindi kayo pwede dito kasi ano, ganito, ganyan eh. So, hindi mo nga siya sasabihin, pero ginagawa mo siya physically. Kasi third party approach. So, kumbaga pa, parang parang binibigyan mo ng, ano ba tawag dyan, pinapalapit mo sila. So, something like that. So, nagagamit ko talaga to siya nung ano pa ako, nung part-timer pa ako. Nagamit ko rin to siya nung wala pa ako kotse. Kasi tawag dyan, nagko-commute ako that time. So, malayo kasi yung ano namin, yung sa Davao to doon sa lugar talaga namin. So, nasa 5 hours ang travel ko talaga noon. So, ang ginagawa ko niyan minsan, kasi nakita ko na to na itinuro dito talaga ni Press Money. So, alam mo nagko-call ka, sabihin mo yung upline mo. Upline, tawagan mo ako ngayon din. So, siyempre, tatawag si upline ngayon. So, siyempre, kinakailangan, sasabihin mo na kagad, ano ba yung approach? Yung parang ganun ba? So, mag-ano na yan. So, kunwari, magtatawagan kayo. Hello, ma'am, sir. Yes, ma'am. Magbo-book na po ba kayo? Ma'am, mag-franchise na po kayo. Ay, yes, ma'am. Ay, grabe po. Ganito, ganyan. So, ang punteriya mo is yung katabi mo. Okay? So, meron siya talaga siyang basta. Ang ganda ng third party approach. So, subukan nyo po yan. Kasi maganda po yung third party approach. Marami po akong napa-franchise po dyan that time. So, until now, ginagamit ko pa rin talaga yung third party approach. So, ganun po yung third party approach. Then, meron din po tayong tinatawag na kidnap approach. Ito kidnap approach naman po, positive kidnap po to siya. Hindi po to siya negative na kidnap mga partners, okay? So, ang kidnap approach po, gagamitin po natin ito siya sa mga taong ka-close natin, kaibigan talaga natin, na alam mo yon talagang ito yung ang kikidnapin natin yung tipong hindi ka talaga sasaktan pag kidnap approach mo sila. So, kidnap approach po, yung tipong dadahin mo sila sa event, papasukin mo sila sa Zoom na wala silang kamalay-malay na event pala ng Unified yung pinasukan nila. So, actually po, isa sa mentor po namin, so, ang top 2 overall po ng Unified, si Ma'am Marvy Asunto Dasilio, kidnap approach po yung nakakuha po sa kanya. So, marami po yung nakuha po sa kidnap approach. So, yung kidnap approach po na yan, yung mga tao na ilang beses mo na sila, pwede rin, yung ilang beses mo na sila in-invite, yung mga ayaw na talaga, kunwari, let's say, yung mga na biktima ng mga bad, mga scam, yung mga ganun, pwede mo sila i-kidnap approach. So, mga ganyan po siya. So, yan po yung mga basic approach na pwede po natin i-approach or gagamitin sa ating mga i-invite. So, dito na tayo ngayon papasok sa pag meron ka ng prospect list na marunong ka ng mag-invite, mga kinds of invitation. So, siyempre, huwag mo walain yung dapat marunong ka mag-present. So, dito naman sa presentation po natin,
So, or sa pagpe-present ng business, wala pong perfect na presentation po talaga. So, actually, sa ganda po ng business po natin, kahit po hindi ka marunong mag-present, makakapag-pay-in ka. Actually po, kahit ipakita mo lang yung apps, pakita mo lang yung tarpaulin, ang dami po talaga dyan nakakapagpa-pay-in. Or marami talaga dyan nag-pay-in dahil lang sa ganda talaga ng business natin. Ganun po kaganda yung business natin. Kaya lang, kung marunong ka talaga mag-present, grabe po, dagdag pogi points po yun. Dahil kahit saan ka magpunta, grabe po, yan po talaga yung bala mo, okay? So, dito po sa pagpe-present po ng ating negosyo, unang-una po talaga dyan, dapat meron kang, marunong ka makiramdam po sa client po natin. Bakit? Kasi po, may mga bagay po na meron po tayong i-consider na kung saan may mga tao po kasi na hindi agad-agad natin sila presentahan pag hindi sila ready. So, nandun po yung babalik po tayo dun sa ano yun, yung create relationship or alam mo yun, magkikiss, magpo-form, yung ganun, yung sa kanina na nisabi ko po sa inyo. So, syempre, dito po sa presentation, para ma-master mo yung presentation po natin, syempre, maliban po dun sa, syempre, alamin mo yung presentation natin, syempre, ang una po dyan ay manood ka muna sa upline mo or sa mentor mo kung paano siya mag-present ng business, ano yung mga hampas-hampas niya, ano yung mga, paano siya talaga mag-present, online, offline, paano siya mag-close deal, papanoorin mo yan. Kasi, yan yung future mo. So, yun po talaga kasing ginawa ko. So, si Sir Albert, gumisan po talaga yung nag-guiding po talaga sa akin. Siya po yung naging mentor ko po talaga dito nung mga time po na nagsisimula po talaga ako dito. So, lahat po talaga, pinapanood ko talaga nung mga times po na yun. Kahit online, offline, tinitingnan ko po talaga yun. So, ang tawag po doon, I do you watch. So, papanoorin mo, gagawin ng apply mo, then you watch. Kung manonood ka talaga. So, kung kinakailangan mo mag-record, mag-take note, gawin mo. Para lang ma-master mo yung mga basic na yun. Okay? Then, syempre, later on na kasi dyan ang sunod, pag yung napapanood mo, syempre, papraktisan mo, di ba? So, after po niyan, ang next po dyan is you do, I watch. So, syempre, sasabihin na ng apply mo na, sige, ikaw yung 20%, ako yung 80%, or ikaw yung magpe-present, ako yung magko-closing. So depende po 'yan sa status nyo or depende sa agreement ng apply mo or depende sa arrangement ninyo or depende sa inyo. Pero kung ikaw lang isa, ikaw talaga lahat, okay? So syempre, ang mangyayari po talaga diyan, kung kasama kayo ng apply mo o yung nagka-coding sa'yo, so syempre minsan ikaw talaga ipupush niya. So, wag kang matakot kung ipupush ka niya kasi alam niyang kaya mo na yon. So, parang something like that. So, manunood na lang siya, then magpapa-evaluate ka na lang talaga kung saan yung mali mo. Kasi ganyan po talaga ako nagsimula that time. And then, syempre, later on, ito yung masaya. I do, you do. Yung ginagawa ng upline mo or mentor mo, kaya mo na siyang gawin lahat. So, ganun po siya. Basically, hindi mo naman talaga, mamamaster talaga lahat-lahat. I mean, agad-agad. As in perfect. Kasi wala naman talaga perfect. Kaya lang, yung talaga yung basic. Pag marami ka ng experience, pag marami ka ng nakakausap na tao, day by day, then later on, nagiging master mo na siya. So, parang sisyo na lang talaga yung pag-present sa'yo. Kasi, bawat tao, kaya mo na siyang, or, bawat klase ng tao, kaya mo na silang presentahan lahat. Okay? So, hindi ka na matatakot. Then, syempre, mas matututo ka kung mag-training ka na mag-training na mag-training. So, dadaan ka talaga dapat sa maraming training, sa maraming kinakausap na tao para masala ka talaga. Ma-mold ka talaga sa anumang klase ng prospect kaya mong presentahan. Kasi baka yung iba, ang kaya mo lang presentahan yung kakilala mo. Baka yung iba, ang kaya mong presentahan yung mga low profile na tao. Paano kung mayor? Paano kung high profile pa? So, yung mga ganun, kailangan pagdaanan mo yung para maging matapang ka. So, kung pagdaanan mo yung mga maraming objection na mga tao, so, mas lalo ka magpapasalamat kasi mas maging halimaw ka na mag-present. Okay? Ako po kasi nanood din po talaga ako that time
sumasama-sama ako sa may mga prospect na mga crossline ko, doon po talaga ako natuto. So, pag-present po, hindi po talaga yan, mas natututunan talaga kung i-actual mo. So, okay? So, ganun po siya. Next dyan po, grabe. Kung nakapag-present ka na, kung meron ka na nakausap, syempre dapat marunong ka mag-follow up. Ako rin po, kung hindi po siguro ako ni-follow up ng direct sponsor ko po dito, siguro hindi ako makakapunta dito sa Unified Product and Services. At wala ako dito syempre. Malamang sa malamang, baka ikaw din, kung hindi ka ni-follow up ng sponsor mo dito or direct sponsor mo, baka wala ka rin dito. So, ganun ka rin dapat. Dapat good follow up ka. Kasi kahit anong dami ng prospect mo or nakausap mo or na-deal mo, kung di mo na-follow up yan, sayang din. So, meron tayong tinatawag na pagpa-follow up na 24 hours or 48 hours. So, actually, depende ito. Pero, ito yung mga basic na sinusundan natin na kung saan, alam mo yung tipo na na-deal mo na or something like that na bibigay na. So, dapat i-follow up mo agad yon. Hindi aabot ng 24 hours. Dapat ano yan, hindi aabot ng 24 hours to 48 hours, dapat meron na kayong deal or nakuha mo na yung pinang-franchise o ipapapay niya or kung wala pang nabuong date or oras or araw, anong date mag-pay in, so dapat meron kayo dapat nabuo nun. So, yan yung tinatawag natin na 24 hours to 48 hours, dapat meron siyang mabuo talaga. So, syempre, sa mga merong nabuo na mga so siyempre may mga appointment din yan. Halimbawa, dapat before kasi kayo maghiwalay or ibaba mo yung mo, kunwari nag-usap kayo offline, kunwari by call, so dapat meron kayong pinag-usapan kailan kayo next na mag-uusap. Like for example, babalikan mo siya sa Saturday or babalikan mo siya bukas, anong oras? Okay? Kung tatawagan mo siya, anong oras? So, mga ganito, ganyan. So, yan yung mga appointment. Kung magpe-pay in siya, anong date. Para, yan yung babalikan mo sa kanya sa sa pagpa-follow up sa kanya. So, yung pagpa-follow up yan, dapat galing yan doon sa previous na pinag-usapan ninyo. So, like for example naman kung wala na. I mean, hindi na siya nagre-reply. So, paano ba siya magpa-follow up? So, ginagawa ko po is mga updates na lang. So, like for example, ma'am, may bago po kami ngayong GoCal. Bagay na bagay po sa inyo to kasi, di ba meron kayong existing business? Ma'am, meron po kami ngayong bagong freebies. Grabe, ang ganda. So, yan yung mga updates na binibigay ko. Ma'am, may bago na po kami ngayong, version 3. Grabe. Ang daming bagong services. Grabe, ma'am. Bagay na bagay to sa'yo. Grabe. Talagang sakto talaga to sa'yo. Grabe. Maalala mo, ma'am, yung sinabi ko sa'yo. Ma'am, meron na ngayon. O yung mga ganon. So, mga updates yung mga ginagawa ko sa mga long-term prospect ko na matagal ko na talagang, like example, nawala na or hindi natupad yung mga appointment o yung mga pagpe-pay na dapat mag-pay. So, yan yung ginagawa ko. Kasi bakit ko sila napapa-follow up? Kasi nandun pa rin balik tayo dun sa kanina, nandun pa rin sa prospect list ko. So, hindi dapat matatanggal yung prospect list kasi sabi ko nga kanina, yun yung mapa talaga natin. So, ganyan yung mga pagpa-follow up. Hindi ka naman dapat maging makulit na pagpa-follow up, pero dapat nasa right attitude ka lang, pa-polite ka. So, dapat something talaga na ipapa-feel mo. Yan yung mga tips ko sa inyo na pag magpa-follow up ka, dapat ipa-feel mo sa mga tao na gusto mo silang tulungan. Hindi yung pinapa-excite mo lang sila dahil napi-feel nila yung pinaperahan mo sila, yung mga ganon. So, hindi talaga yan magbaback info talaga sa inyo. So, ganyan po. So, pakiramdaman nyo dapat yung client nyo kung tawag dyan, kung ano yung status talaga nila. Okay? So, meron pala ako nakalimutan dun sa invitation is SW4, some will join, some will not, someone's waiting for you, so what? So, idagdag nyo po yun kasi mag-next lang po kayo na mag-next kung ayaw pa. Kahit anong follow-up ninyo, kung ayaw pa nila, then SW4 po. So, yan, idagdag ko po sa inyo as basic po. And then, syempre po, sa mga skills po natin, syempre, babalik talaga sa atin yan kung ano yung mga ginagawa talaga natin dito sa negosyo. Kasi, actually, atin kasi, ang gagawin na talaga natin, syempre,
dahil sa prospect list na yan, yung sinasabi ko sa inyo, diyan tayo nagkakaroon ng prospects. So, yan yung araw-araw na tinatrabaho talaga natin, usually lalo na sa mga beginners, kasi yan po yung activities po talaga natin. Sa mga upline na po or may mga grupo na ang naging activities naman po ay tinutulungan yung mga downlines natin para kakausapin yung mga prospect nila. So, tinutulungan natin sila, tinuturuan paano magdi-deal, paano magma-mindset, paano mag-close deal ng, ng multiple accounts, etc., etc., etc. Ang tawag po doon activities. The more na marami tayong activities, the more na marami tayong possible na pay-in, the more na marami tayong pay-in, the more na marami tayong income. Okay? So, yan po yung parang formula po talaga natin. The more activities, the more chances of pay-in. The more no activities, the more na walang pay-in. Okay? So, basic po yan. So, ito po yung mga activities na i-consider po talaga natin. So, meron tayong tinatawag na home party. So, yung home party po, hindi po yan party-party na pupuntahan mo sila sa bahay, kundi, pupuntahan sa bahay na mag-party-party, kundi pupuntahan mo po yan sa bahay nila. Yung mga usually home party na po yan is usually yung mga tao na hindi available, sa example, yung malarason na hindi makapunta sa office, hindi makapag-attend sa Zoom, hindi pwede sa meet-up, so tayo po yung mag-a-adjust. Meron tayo tinatawag na bring meeting to people. So, yan po yung bagay sa kanila yung home party. Pwede mo siya puntahan sa pwedeng office, pwedeng school, pwedeng bahay. So, ang tawag po doon is home party kung saan naroroon yung client para po ma-introduce natin sa kanila yung business. So, home party po yun. So, syempre po, activities natin yung walang kamatayang online. Syempre, online yung business natin, di ba? So, madadaan yan sa Facebook, sa FB group, sa FB page. So, yung iba may mga YouTube channel. So, marami pong klase ng activities sa online. So, actually po, sa online naman po is, marami po talaga ang nakakausap natin versus sa offline. Kasi, sa online kasi, ang advantage ni online, kaya mo ipagsabay kakausapin ng 10 tao versus sa offline na isang tao lang yung magagawa mo one at a time. So, yan yung advantage ng online. So, lalo na po talaga sa ngayon, tinuturo po talaga sa atin yung pag-online pag-deal, pag-online pag-present, sa online tayo mag-present. So, lahat-lahat na po kasi yan po talaga yung new normal. So, dapat po talaga meron tayong adjustment kasi yan na po talaga yung new normal na ginagawa talaga natin. Okay? So, siyempre po, refer or meet up. So, like for example po kasi may mga may mga client po tayo na gusto talaga nilang actual na makita yung business natin or system talaga natin. So, possible ang chance po dyan, i-refer po natin for meet up or tayo talaga yung mag-meet up. Tayo yung gagawa ng paraan para actual po talaga na ma-met yung tao or yung clients natin. Then, office. Okay? Kung merong malapit na office po, mas better. Kasi po, para makita po talaga nila ang business natin ay talagang legit. Kasi yung iba talaga, hinahanap talaga nila kung saan yung office or saan yung malapit sa kanila na office din, doon mo sila papuntahin. And syempre po, ang bagong parang nagsisilbing office talaga natin ngayon kung saan ando doon yung maraming activities is yung Zoom. So, pwede mo sila papapuntahin doon, especially sa mga taong nagtatanong, may office ba kayo? May seminar ba kayo? May orientation ba kayo? So, syempre po, ito na yung new normal natin yung Zoom. Yung iba, Google Meet. So, mga ganyan. So, marami po tayong mga online platforms para lang po magkaroon po tayo ng activities. So, dyan po, pwede po natin sila papuntahin dyan. So, syempre po, ONE, Big One, CCEL. So, pwede po natin na sila kasi mga hakutan po yan na which is pwede natin papuntahin yung mga prospect po natin. So, syempre, mobile phone call po. So, actually po, yan po yung kinaganda ng new normal ngayon dahil nakakatipid na versus dun sa mga offline hatawan namin dati. Kasi kung saan, hindi ka na mamasahe pa. Ang tanging mo lang puhunan ay load or loadan mo yung cellphone mo para magka-data ka. Grabe po.
Yan po yung ikinaganda ng new normal. Galingan mo lang po talaga. So, kailangan meron ka lang po skills sa, syempre, parang ganun sa pagdi-deal po natin. So, ganun po yun. So, mobile phone call po. Isa po yan sa activities po natin na pwede ka pong magka-pay-in po dyan. And then, syempre po, yung ano po natin ngayon, yung pinapag-usapan po natin ngayon is syempre ikaw. So, ano-ano ba yung pagdadaanan mo para magkaroon ka ng pay-in? So, una dyan is syempre prospecting. Sa prospecting pa lang, yun yung mga pagdadaanan mo talaga. So, hindi talaga basta-basta mag-prospecting. Kasi, pag mali yung galawan mo, kapag prospect pa lang iniisip mo pay-in agad, mali yun. Kasi may mga business partner talaga ako na nakausap lang niya ang tao. Sabi niya, upline, may pay-in ako. Hindi pa pala kay prospect lang. So, sa prospecting talaga, talagang titimplahin mo talaga yung ah, tamang attitude or tamang skills para makaakyat ka, para ma-invite mo siya or para ma-recruit mo siya. So sa pag-i-invite, yun yung mga i-consider natin, yung mga sinabi ko kanina na kung saan magkaiba yung prospecting doon sa pag-i-invite. Okay? Kasi, ang next dyan na pagdadaanan mo, syempre, doon na tayo papasok sa business. So, ipe-present mo na yung business, ipapaliwanag mo na sa kanya in any platforms. Okay? So, syempre, usually natatanungin mo dyan, lalo na sa panahon ngayon, yung tao, ano yung pinaka-convenience ng tao, convenient ng tao na yon, saan siya pwede presentahan? By call ba? Pwedeng email, pwedeng Zoom, pwedeng office, pwedeng meet up. So, depende tatanungin mo siya. Kasi, it's not about, alam mo yun, sa, sa Tagalog pa, hindi yung gusto mong sabihin ang dapat mong iparating. Kung hindi, ano yung gusto nilang marinig, saan yung pinaka-convenient nila, yun ang ibigay mo. Kasi, hindi kasi pwede na, ang ibigay talaga natin na gusto nila, ang gusto mo lang mangyari. Kasi minsan, doon siya hindi naka-close deal yung tao. Kasi ang nangyayari, ang binibigay mo lagi, yung gusto mong iparating. Like for example, ang gusto ng tao is ticketing. Ngayon pinipilit mo lagi na loading, loading. Kasi ma'am, loading ganito, ganyan. So, syempre, ang bibigay mo sa tao, yung ano yung pinaka gusto niya, yun lang muna talaga ibabagsak mo sa kanya. So, okay? Kasi next doon, yung closing sales. So, sa closing sales, kailangan, alam mo dapat kung kailan siya wag mo talagang, wag kayong maghiwalay. Or wag nyo puputulin yung communication mo or pagpe-present mo doon sa tao or prospect mo kung hindi naluto kung kailan siya mag-pay-in. Kung anong araw, kung anong araw mo siya ipa-follow up. Dapat may ganun. Kasi, ang susunod doon, para i-follow up mo siya. Kasi hindi mo mapa-follow up yan kung walang mas maganda kasi na pagpa-follow up, yung meron kayo pinag-usapan. O ma'am, follow up kita bukas, anong araw, follow up kita next week. So, dapat may ganun siya na arrangement para mabuo yung pay-in. Okay? So, yan po yung level na pagdadaanan natin bago ka makakuha ng pay-in. So, sabi ng iba dyan, ha? Yan yung mga pagdadaanan ko bago ang pay-in? Yes. Kasi po, kung nakapag-pay-in ka agad-agad na hindi ka dumaan sa ganyang proseso, ibig sabihin, ma'am, sir, tsamba lang yon. Or ibig sabihin, yung prospect mo na yon, sobrang tiwala lang sa'yo. Or nadala lang sa excitement mo. Or something to say na tiningnan lang niya ang pangalan mo. O something like that. Pero, kung gusto mo talaga na maging bihasa, kahit anong tao ang kahaharapin mo, dapat pagdadaanan mo tong ladder na to. Kasi, yan ang tama. Yan ang tamang skills. Para kahit anong tawang ang tawag dyan, madadaanan mo, ma-i-encounter mo, ay kaya mo siyang kaharapin. Kasi bakit? Ibig sabihin, kasi niyan, minsan kasi,
napapatanong din tayo sa sarili natin, bakit hanggang ngayon walang pay-in? Bakit hanggang ngayon, mag-iisang buwan na, wala pa rin ako pay-in? Kasi nga, baka hindi ka dumaan sa mga ladder na to. Or kasi nga, baka hindi mo ginagawa hanggang ngayon. Baka nasa isip mo ay dire-diretso ka lang, paakyat sa pay-in. So, hindi po siya ganon. Kailangan pagdaanan mo yan. Kasi hindi ka magkakaroon ng pay-in kung wala kang ipa-follow up. Tama? Kasi lahat ng pay-in, pina-follow up natin yan. Parang ikaw din, pinfollow up din talaga dati. Wala kang ipa-follow up din kung wala kang na-close deal. Kasi example, sino ang ipa-follow up natin na para maging pay-in mo kung tatanungin ka ng upline mo? Paano kung wala kang na-close deal? Wala kang na-close deal kasi wala kang ginagawang pinepresentahan. Hindi ka nagpe-present. Wala kang napepresentahan kasi hindi ka nang-i-invite. At wala ka ring mai-invite kasi hindi ka nag-prospect. Okay? At syempre, papalo talaga yan sa'yo kasi yan ang ginagawa mo. Kasi babalik talaga sa'yo yan eh. Kasi diyan talaga kung anong resulta mo dahil yan sa skills na ginagawa mo. Kung anong araw-araw na ginagawa mo ngayon, anong araw-araw na bukas, anong gagawin mo next week, anong gagawin mo, yan pa rin talaga magiging resulta. At ito ang pinakamalupit kasi wala siyang deepest why. So, yan yung pinakamalupit na makikita nyo sa mga taong nagkakaroon ng pay-in kasi napakalalim ng deepest why nila. Alam mo yung taong kailangan nila magkaroon ng pay-in ngayon kasi malalim yung dahilan nila kasi may mga binabayaran, kasi may mga pinapakain na mga pamilya, kasi pinapagatas yung mga anak, kasi maraming hinahabol ng mga bill. So, ang mga bagay-bagay na yun, yan yung mga deepest why na kino-consider talaga. Kasi walang makain, kasi walang pang-araw-araw na ibibili. So, imagine mo yung ganyan. So, yan yung deepest why na dapat i-consider mo. Kasi, yan yung yan yung panggasolina mo para gagawin mo yung araw-araw na ginagawa dito na dapat mo ina-apply na skills talaga natin. Kasi kaya siguro hindi ka consistent mag-posting, hindi ka consistent mag-invite, hindi ka consistent nagpa-follow up kasi hindi klaro sa'yo yung deepest why mo. Kasi siguro may trabaho ka pa, kasi siguro meron pang sumusuporta sa'yo, kasi siguro may pang asawa mo, meron pang hanap buhay, kasi siguro meron ka pang ibang source of income. So, kaya siguro ganun yon. Kaya okay lang sa'yo walang pay-in, okay lang sa'yo walang pay-in. So, kaya ganun po yun siya. Ako po kasi, mga ma'am and sir, simulat sa pool na nakita ko tong Unified Product and Services, sinabi ko talaga sa sarili ko na binigyan ko ng chance ang sarili ko na ito yung pwedeng magdala sa akin ng alam mo yon, parang chance na pwedeng magbago ang buhay ko na baka balang araw hindi na ako magiging okay sa trabaho, balang araw mapapagod din ako sa trabaho, balang araw hindi na ako maging okay sa trabaho. So, ito yung magiging backup ko. So, alam niyo po, mga ma'am and sir, nung time na na-realize ko yon, nung time na nakita ko itong Unified Product and Services, consistent ko na po siyang talagang ginagawa. Nung mag 1 year pa lang po ako dito or 1 year na po ako dito, wala po akong income na ganun kataas. Pakonti-konti lang sa services. Ticketing lang ata talagang pinopost pinopost ko nun eh. Kaya lang nag-continue pa rin ako. Marami akong ginagawang alam mo yung mga in-explain ko po sa inyo, totally po talaga hindi ko pa talaga siya naintindihan talaga that time. Parang ikaw din, na ginagawa mo naman, okay naman. Kaya lang sometimes kasi, hindi mo pa talaga totally naintindihan yung negosyo. Kaya minsan, ang ginawa ko lang talaga dati, nag-back to basic ako. Kasi minsan, akala lang natin, alam lang natin pero hindi natin ginagawa.
pinaka-importante talaga yung consistency na tinatawag. May pera ka man o wala, kumikita ka man o wala, may income ka man o wala, tuloy-tuloy pa rin. So, tuloy-tuloy yung pagpo-posting, tuloy-tuloy yung pagpo-prospect, tuloy-tuloy yung pagpe-present, kukuha siya o hindi, huwag mong isipin na magpe-pay-in yan. Ang importante, napresentahan mo, ang importante, nagle-level up ka, ang importante, natututo ka, ang importante, baka hindi mo alam. Yan na yung magbabago sa buhay mo kasi agila pala yan. So, don't expect, but rather, expect the unexpected. Kasi minsan kung sino pa yung, kung ano pa yung iniiwasan mo, yun pa yung makakabuti. So, alam mo yung ganun. So, ma-out of comfort zone ka talaga kung gagawin mo yung mga skills na yan. Kasi totally naman talaga na hindi talaga natin ginagawa yan. So, yun po yung mga gagawin na talaga natin, yung mga skills na yan. Araw-arawin mo lang po yan. Consistency talaga. Kasi madidevelop at madidevelop ka. Then, to cut the long story short, grabe mga ma'am and sir, yung ginawa ko lang po na yan, nag-consistent lang po ako. Then, ayun, sabi ko, tuloy-tuloy ko na to. Then, yun na. After ng 3 years, siguro, pagpatak ko ng 3 years, diyan na po pumatak yung mga car incentive ko, travel incentive ko. So, grabe, ang dami na pong achievement na nangyari. Naka-business na din po ako para sa parents ko. And then, naka-invest na rin po ako ng mga lote, mga ganon. So, marami pa po na pinaproject ko na lang. Ang marami pa pong pinaproject para sa parents ko. And then, totally po talaga na hindi po dahil sa mga skills na to, siguro hindi ko po ito magawa talaga. And then, syempre, katulad din po ako ninyo na yun lang po na ang gagawin nyo mag-back to basic lang kasi wala naman po talagang sekreto. Nag-training lang po talaga ako nag-training din nagpaturo sa mga upline. So hopefully po mga ma'am and sir, nakakuha po kayo ng kahit konting mga tips sa akin. So sana po ay magkita-kita po tayo sa mga susunod ko po natin na mga event. So, maraming salamat po mga ka-Unified. Good more earnings. Bye-bye.